Panginoong Diyos, lahat ng santinakpat. Siyawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ika-25 ng Enero at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapulihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang mga halimbawa ay maging mga saksinawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudiyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Iginagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makikipagpatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudiyo sa Damasco, at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig," tugon niya. "Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsalita sa akin, at akin ding itinanong, 'Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Ang tugon sa akin, 'Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin.' Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudiyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat
ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sa ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating nakikiisa sa ibang bansa at ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng ating opisyal na himpilan ng radyo, dito ang 95.9 Radyo Totoo sa Batangas at mga karatig lalawigan. Ang kapistahan po ng araw na ito ay isa sa mga pinakadakilang milagro ng ating kasaysayan ng pananampalataya. Ito po ay ayon sa kasaysayan ay sadyang nangyari at ayon sa mga sinulat ng ating mga dalubhasa ay isa sa mga pinakamakapangyarihang milagrong nangyari sa buhay pananampalataya ng mga Kristiyano. Ito po yung narinig natin sa unang pagbasa, kung paanong ang Apostol San Pablo ay sa kabila ng kanyang mga pag-uusig sa mga Kristiyano, pinagbagong buhay at pinagindapat ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng isang nakasisilaw na liwanag. Inyo pong mapapansin sa halos lahat ng mga
matatanda at mga pangunahing simbahan. Kapag naroon si Pedro, naroon din si Pablo. Yung mga ito ang haligi ng pananampalataya. At si Pablo ang nag-iisang pagdiriwang sa simbahan na ipinagdiriwang ang kanyang pagbabagong buhay. Ito po yung tinatawag na conversion sa English, the conversion of St. Paul. Isa sa mga pinakadakilang santo na nagpalaganap ng pananampalataya lalo na sa mga hindi naniniwala nung unang panahon. Pero kung ating babalikan, si Pablo ay isa sa mga masusugid na tagapagpahirap at tagausig ng mga Kristiyano. Alam natin sa ating history nung unang panahon, hindi naman kilala pa ang Kristyanismo, at dahil kapag ito'y iyong ginagawa, ikaw ay uusigin, papatayin, lalo noong hindi pa opisyal na relihiyon ang Kristyanismo. At si Pablo ay isa sa mga taong lagi nang nagsusubaybay sa mga Kristiyanong palihim na nagsasagawa ng pananampalataya. At anong ginagawa nila? Either na kanilang binabato o ipinapako sa krus hanggang sa mamatay. Yun si Pablo. At ang istorya ng unang pagbasa, sa unang bahagi, istorya kung saan papunta si Pablo sa Damasco. Bakit? Para hanapin ang mga Kristiyano at pahirapan doon. Subalit sa kanyang daan pa sa Damasco, nangyari ang isang malaking milagro. Sa pamamagitan ng isang nakasisilaw na liwanag, nabulag si Pablo at mula dooy narinig niya ang tinig ni Kristo. Anong sabi ng tinig? Saulo, Saulo, ito yung pangalan ni Pablo bago siya nagbagong buhay. Bakit mo ako inuusig? Sa atin pong teolohiya, ang bahaging ito ay kinuha ng mga dalubhasa kung saan nakabatay ang sinasabi ng Panginoon na kung anong ginawa mo sa mga maliliit na ito, sa akin mo ginawa. Ang inuusig ni Pablo ay ang mga Kristiyano. Ang tinig ang sabi kay Pablo, bakit mo ako inuusig? Kapag inuusig mo ang mga Kristiyano, kapag inuusig mo ang maliliit, kapag kinakawawa mo ang kapwa, ang iyong inuusig si Kristo. At doon po tayo pupunta sa ating pagninilay ngayon. Kung paanong tayo nakikipagkapwa sa ating mga kapwa-tao, yun ay pakikipag-ugnayan natin kay Kristo. Kung madamot ka sa iba, madamot ka kay Kristo. Kung magagalitin ka sa iba, magagalitin ka kay Kristo. Kung mataray ka sa iba, mataray ka kay Kristo. At sinasabi sa iyo ngayon ni Kristo, bakit mo ako inuusig? Sa mga salita natin ngayon, ang tanong sa atin ni Kristo, bakit mo ako pinagdadamutan? Bakit mo ako kinagagalitan? Bakit mo ako tinatarayan? Bakit masama ang ugali mo sa akin? Sapagkat kung anong ginawa natin sa kapwa, ginagawa natin kay Kristo. Yun ang malalim na pakahulugan ng pagdiriwang ng araw na ito. At kung hindi tayo magbabagong buhay, kailanman hindi tayo magiging kapaki-pakinabang at katanggap-tanggap kay Kristo. Ano po ba ang pagbabagong buhay? Huwag ninyong iisipin kapag tayo nakasimba at kapag tayo nakapagdasal, tayo nakapagbagong buhay. Ang pagbabagong buhay ay yung pagbabago ng sarili sa loob, sa sinasabi at sa ginagawa. Hindi po pwedeng ang pagbabagong buhay ay dito lamang sa simbahan. Ito yung lagi kong paalaalang, hindi pwedeng dito sa simbahan napakabait mo. Tapos pag uwi mo sa inyo, kagalit mo lahat. Hindi pwedeng pagdating mo dito sa simbahan na dadasal ka, parang ikaw ang pinakabanal. Paluhod-luhod ka, padasal-dasal ka.
Pero pag uwi sa inyo, hindi mo pa rin kinakausap ang iyong nanay. Galit ka pa rin sa iyong kapatid. Chinichismis pa rin ang iyong kapitbahay. Sapagkat ang mga bagay na iyan ay hindi patunay na ikaw ay nagbabagong buhay. Ano ang pagbabagong buhay? Yung pagkatanggap mo kay Kristo, yung kapag nakilala mo si Kristo, babait ka, magiging mapagbigay ka, magiging maunawain ka, magiging mapagpatawad ka, mababawasan ang iyong pagiging magagalitin, mababawasan ang iyong katarayan, mababawasan ang iyong kadamutan. Yun po ang pagbabagong buhay. Nung tinanggap ni Pablo si Kristo, mula sa pag-uusig sa Kristiyano, siya'y naging dakilang tagapagtanggol ng mga Kristiyanong inaapi. Ganun ang pagbabagong buhay ni Pablo. At mangyayari lamang iyon kung tatanggapin natin si Kristo. Sabi po ng Aral Batanggenyo, mula mga bilang 438 at mga sumusunod, may dalawang antas ng pagbabago sa tao. Unay ang pagtalikod sa kasalanan at ang pangalaway pagsunod sa Diyos. Kailanman hindi tayo magbabago. Kailanman hindi tayo makapagbabagong buhay kung hindi natin iiwasan ang masama at susundin ang kalooban ng Diyos, ang kabutihan. Mga minamahal, sa banal na misang ito, habang ating pinararangalan ng Apostol San Pablo, isa sa mga dakilang apostol ng ating simbahan, idalangin din natin kay Kristo na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong handang magbagong buhay. Tulad ni Pablo at ng mga banal, makaiwas nawa ako sa aking pagiging makasalanan at makayakap ako sa kalooban mo. Ang kalooban mong nag-iisa ang hinihingi sa akin. Yung maging mapagmahal, maging mapagpatawad, maging maunawain sa lahat ng tao. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay, na bunga ng aming pagsisikap. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay, na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Dito nga at natanto sa kasulatan ng turo. At itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipo ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, Umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng ating simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Kung kayo po'y mga OFW o mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon bilang isang pandaigdigang dambana. Sa pagnanais po natin na magkaroon ng isang maayos at matiwasay na pananalangin, balak nating magkaroon ng upuang may sandalan sa ating Divine Mercy Sanctuary sa kabila pong simbahan para po sa inyong may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng ating proyektong ito. Kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan at sa ating opisina para po sa mga detalye. At sa ating pagnanais na mapalaganap ang debosyon sa ating mahal na patron, ang Konfradiya ni Santo Padre Pio ay pupunta sa Bangkok, Thailand ngayong February 20 to 25. Ito po'y para ipalaganap ang debosyon kay Santo Padre Pio. Sa mga nagnanais sumama sa ating pilgrimage at promotion ng devotion na ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan at sa ating opisina hanggang January 30 lamang. Bukas po, huling Biyernes ng buwan, para po sa mga regular na nagbabanal na oras tuwing alas 8 ng gabi. Bukas po ang ating banal na oras ay pagkatapos ng alas 5 misa sa ika-6 ng gabi. Ito po'y tuwing huling Biyernes ng buwan sa pagbibigay daan sa pagdidebosyon ng mga adorador nokturna at ng mga Tarsicians. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo.
Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rab at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, sikaping magbagong buhay sa ngalan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na tibayo